Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Si Sir Warren, nahihiya daw to sa camera eh. Pero wag ka nang mahiya, ang laki na ng gastos mo. Yan. Isa-isahin natin, Sir Warren. Ano ang mga pinalitan mo dito sa Hyundai i10? Okay. Ang una dyan, yung ignition coil. Magkano ang isa? So, umabot na mga 8,000 ata. 8,000 yung tatlo. Oo. Sumunod, syempre, spark plug. Spark plugs. Okay, tatlo rin. Tatlo rin. O 8,000, sabihin mo ng plus 1.5 ulit yun. Adi 9.5. Mga ganun. Okay, Oo. ano pa ang Tapos, pinalitan mo, sir? Pinalitan na rin tong throttle body. Throttle body, oh, bagong-bago. Tingnan nyo. Oh. Throttle body. Yan. Okay, magkano yung throttle body? 13.5. 13.5 plus 9.5, magkano? 13.5 plus 9.5. Ah, 23. Yan. Ang bilis mag-compute ito. Naka 23,000 na si sir. Ano pa yung binili? Yung oxygen sensor. Oxygen sensor. Nasaan ba yun? Nakita ko rito yun. Oh. Ito, oxygen sensor. Ito, sabi mo, sa tabi-tabi lang. Sa isang shop sa Oh, magkano daw to? 1.5. 1.5, ade 24.5 na. Tama? 24,500. Ano pa? Wala nang ibang pinalitan? So far, wala na yun. Eh, yung labor niyan. Meron din. Siguro yung labor niyan, mga more or less. Less than 10,000 siguro. Balik-balik. 10,000. Oo, O de, nasa 33,500 na, mga ganon. Roughly ganun. O, tapos yung mga miscellaneous pa, Yan. pamirienda ka pa, Yan. mga ganon. Okay, sabihin na natin na umabot ka na dito ng 40,000 pesos. Mga ganun. Nung mga pinagpapalitan yan, naayos ba? Wala. So far, wala pa. Walang pinagbago? Actually, every time na papalitan siya, parang ganun lang din ang ganun eh. So, walang improvement dun sa Oo, Apollo ayan. engine. Kaya alam nyo mga kapatid, dito ako na-challenge. Alam nyo po yung nambabasa sa akin si Gino, na-challenge ako sa kanya eh. Kaya yung mga na-challenge din sa mga ganong klaseng bashing, okay lang yun. Kasi lalo mong pag-iigihin yung pagtatrabaho. So dito, dahil sa nagpalit ng throttle body, nirelearn ko. Okay. O nag-relearn tayo at nag-okay naman yon. Kaso ganun pa rin ang issue niya. Tapos, hindi gumagana yung kanyang map sensor sa sa scanner. Wala akong nakukuhang activity ng map sensor, pero may nakita tayong dito yung fault codes. O ito yung sinasabi ni Gino, mga kapatid. Ako raw ang gagawin ko daw, dependent ako sa scanner. Nakita mo naman yan, nag-scan tayo. Tapos may nakita akong fault code, error code na P2187. Tapos ang sabi ni Gino, ganun daw ang gagawin ko. I-check ko raw sa scanner, pag nakita ko raw yung error code, bumabase daw ako sa Google. Eh syempre naman, babase ako sa AI. Kasi alangan naman magbitbit pa ako ng mabibigat na libro. Di ba? O kaya bibili pa ako ng mga libro, magkano pa yun? Samantalang dito sa Google libre. Basta bayaran mo lang yung yung subscriptions mo, yung load mo. Di ba? Ito ngayon ang sabi ni AI, mga kapatid. The P2187 codes means your engine's computer detects a system too lean at idle bank 1. Pag sinabing too lean, sobra sa hangin, kulang sa gasolina. Sobra sa hangin. Bakit nangyayari yung sobra sa hangin? Either may butas or something. Idle butas. Okay, ulitin ko to ha. Sabi niya, system too lean at idle bank 1 indicating too much air and not enough fuel bank 1. Sobra daw sa hangin yung pumapasok. Hindi na-check nung map sensor nung MAF para i-feed niya ngayon doon sa computer. Pero hindi pwedeng mangyari yun kasi dumadaan naman siya dito sa throttle. Ibig sabihin, lahat ng hangin na dadaan dito, isesend ngayon doon yung information na yun sa computer para magbigay siya ng tamang gasolina. Ipakita natin sa mga viewers ng Autorans kung ano yung nakita nating problema dito. Sige, start mo, Rex. Yan. So dito mga kapatid, tinanggal ko muna itong nakakabit sa PCB kasi pag ito nilagay ay ayan na, bumabagsak, naghihingalo ang makina. So tinanggal ko muna yan. Ngayon, ang sabi nung P2187, sobra yung hangin na pumapasok, kulang sa gasolina. Dagdagan kaya natin ng gasolina. O bakit namamatay? Eh binibigyan naman natin ng gasolina. Hindi naman to gasolina, baka i-bus nyo ako. Parang ganun lang. No, flammable gas. So, ganun lang din yung trabaho niya. Ano na dito? Ito'y papunta sa manifold. Ngayon, ito mga kapatid. Dapat lahat ng hangin dito lang dadaan. Okay? Tignan nyo, tatakpan ko na to.
Pero ba't hindi pa namamatay yung engine? Ha? Matakip na ako, oh. Hindi pa namamatay yung engine, oh. So, ibig sabihin, may hangin na pumapasok na hindi dito dumadaan. Tignan nyo ngayon, mga kapatid. Nagbabago. Ha? Parang ganito tuloy. Eh dapat dito lang talaga, yung dalawa na yan. Dito dapat wala nang singaw yan. Pero bakit dito? Alam mo na kung ano problema. Ha? Ngayon, ikaw lang din ang makakasagot dito. Patayin mo muna, Rex. Ano yung pinagawa mo dito bago nangyari yung problema? The last yung naalala ko kasi may tagas yung ano niyan, then yung oil na sa ibabaw. Pinapalitan nila ng gasket yung Yung head cover. yung head gasket. So, yun yung naalala ko. Yun yung huling pinagawa mo. Naalala ko yung pinapalitan. Baka mamaya, kinalas nila tong intake manifold. Kasi ito, may gasket yan din doon. Ngayon, nahihigop ngayon doon yung ating, ano ba to? Brake cleaner. Itong ating gas, nahihigop niya. Dapat walang singaw doon. Kaya ang nangyari sa'yo, mula nung pinagalaw mo yan, ganun na ang nangyari. Baka nakalimutan mo lang. Hindi ko na maalala. So ngayon, lahat ng binili mo, yung throttle body mo, buo yun. Yung tatlong ignition coil mo, buo yun. Yung tatlong spark plug mo, buo yun. Lahat yun, buo yun. Ibalik natin yung original na oxygen sensor. Ha? Ibalik natin yun. Pero, gagawin muna natin yung singaw dito sa manifold. Isa pa, Rex. Start mo pa ulit. Jomar, possible yung mga injectors baka sira yung o-ring kaya may singaw, at possible din talaga yung pinakamalakas dyan ay yung intake manifold gasket. So yun ang magiging trabaho natin. Ayan, anong problema, Jomar? Anong nakita mo? Nakita namin dito sa pagtanggal namin ay maluwag lang yung tornilyo. Maluwag yung mga tornilyo. Oo. Tapos eto, pakita mo nga, ang dumi-dumi. Linisin mo na rin to. Bago mo ibalik, linisin mo na yan doon. Pati dito. Lahat yan, linisin mo na. Pero bago mo linisin yun, tanggalin mo tong MAP sensor. Tanggalin mo dahil hindi pwedeng mabasa yung loob niyan. Okay, hindi siya pwede malagyan ng kung anong mga chemical sa ilalagay mo. Gano'n ba kaluwag? Kayang kamayin? Sobra sa hangin, kulang sa gasolina. Pero sa totoo lang, sakto yung gasolina. Kaya lang yung hangin na pumapasok sa kanya, hindi dumadaan doon sa MAF sensor. Doon sa map sensor, doon sa throttle, hindi siya doon dumadaan. Dito siya dumadaan sa gilid. Oh. So hindi yun nami-metro nung MAF sensor. Diba? Kaya wala siyang ibibigay na informasyon doon sa computer kasi hindi dumaan dito. Nung araw kasi, yung mga dekarburador na mga digasolinang sasakyan, pag tinakpan mo yung bibig ng karburador, tumataas yung minor, ibig sabihin may singaw ka pa sa labas. Kasi dapat pag tinakpan mo yung bibig ng karburador, hindi mo nga bibig, mamamatay siya. Kaso may kinukuhanan pa siya ng ibang hangin. Ganun yung nangyari sa'yo. Toyota Fortuner, anong model to, sir? Ano plaka mo? Ang plaka niyo, sir? CJH 2008 siguro to. Tapos 3.0, 4x4 to, sir. Opo. Anong problema, sir, nito? Yun nga po yung sa turbo, papatok namin kasi medyo umiingay daw po. Maingay yung turbo. Pero kumusta yung ano niya? Yung andar, yung lakas. Kumusta? Okay naman po. Yun nga, may ingay yung ano niya, yung turbo niya. Tapos, pag halimbawa magre-reverse ka naman, parang dedag yung ano yan, yung engine niya. Nanginginig. Sige, tignan natin muna yung sinasabi mong maingay na turbo. Paki-start mo, sir. Tapos punta ka rito, sir. Hindi to turbo, fuel knock to eh. Nel, pasok ka doon, i-revolution mo nga, Nel. Pinarevolusyon ko ang makina dahil kapag tumaas ang RPM ay mawawala ang fuel knock nito. So ibig sabihin, fuel knock lang talaga, hindi engine knock. Muli kong pinarevolusyon ng makina at inirereklamo kasi ng kausap ko yung sipol na naririnig niya na galing sa turbo. Yung sipol na yon, natural lang yon, sa turbo kapag medyo naluluma na talaga. Ito ba, pinagalaw nyo na ba? Ginalaw na turbo ko eh. Ano yung sinasabi mong problema niya? Sa reverse po,
Ano yung engine niya. Ano nagbabago? Parang program siya. Ah, sige nga Nel, ilagay mo nga sa reverse. Ramdam na ramdam mo sa battery. Yun yung problema. Maliit lang problema nito. Engine support yan. Kasi wala naman nagbago doon sa frequency yung andar ng engine mo. Lagay mo sa neutral. Oh. Lagay mo sa reverse. Naku, wasak na engine support mo. Nakikita mo yung galaw na gano'n, no? Oh. Kaya ito, ramdam na ramdam mo. Yan, oh. Malamang yung mga bakal dyan, nag-umpuga na. Kasi engine support, nakapagpapalawag gano'n. Gano'n. So yan, sir. Engine support ng problema mo, saka yung fuel tank. Medyo malakas yung fuel tank. Sa cold start lang naman yun eh, pero pag uminit na yan, okay na eh. Opo, ganun nga. Dire-diretso na ho yan. Tama po, oh. tama. Oh, pero pag napainit nyo na, okay na. Nandoon na siya ngayon sa closed loop, yung inyong computer. Ngayon, yung ECT, Electronic Coolant Temperature Sensor, kapag malamig pa yung coolant na nagsisirculate doon sa inyong engine, Opo. dapat magsesend siya ngayon ng information sa computer na malamig pa ako, itaas mo minor ko. Pag nasira ho yun, pag yung ECT na yon, walang magsesend ng information sa computer, ang isipin ng computer, may problema talaga. Kaya kahit na anong apak nyo sa pedal o revolution nyo, Hindi umaangat yung... hindi siya umangat, nandun lang siya sa idle. Tapos mababa pa, Ayun nga po. nanginginig-nginig Ayun nga pa. po. Isang mumurahing pyesa lang po yung sira niyan, ang dami nyong pinalitan. Meron po tayo dyan. ECT. Opo. Check. Pakiayos na lang po yung parada. Itabi nyo po doon. At ipapacheck ko po. Armason ng problema. Opo, dito. Dito, i-check mo lang. Oh. ECT lang. Check mo ECT nito. Ha? Marami nang pinalitan. Yung tune-up, mga spark plug po, at saka Oo. chain oil. Ignition coil. Magkano rin isa niyan? Apat yun. Hindi, isa lang. Paisa-isa Ay, lang. isa lang. Sumubok sa Ba, nagulat naman ako dito. kalahati. Hindi ko kayo napansin eh. Ito yung pickup na Volkswagen. Ano po ito? 1302? Oo, super. Oh, 1302. 1600. Ay, naku, tingnan nga natin. Ayun, ang ganda naman, oh. Allah. Karamihan kasi, hirap yung mga pag nakakabit sa... Oo. Pwede naman tong i-electric. Katulad nung sa akin. Tingnan nga natin dito sa harap. Maluwag sa harap. Maluwag yan. So saan ka ba umuwi, kuya? QC. QC. Talaga sinadya ko kayo. Oh, ang ganda, oh. Oh. Ano to, Sunday car o talagang pinang-araw-araw mo rin? Pare. Ha? Sagada. Bagyo. Talagang malayo nararating. Bagyo to. Oo. Sagada Challenge. Volkswagen Club of the Philippines. Oh, Sagada Challenge. Dinala ko na para makita mo na. Para kung sakaling at least may ano na. Gusto ko rin makita yung sinabi mo na ginawa mo na. Kung nandito Nandun sana. sa kabila eh. Yeah, oo. Ganda! Ganda! Bye-bye!